Balikan natin ang pagbubukas ng mga klase sa araw na ito. Kabi-kabilang reklamo naman ang natanggap ng DepEd Command Center. At kabilang dyan ang mga hinaing tungkol sa bagong programa na kung tawagin po ay K-12. Live mula sa tanggapan ng DepEd sa Pasig, nakatutok si Marie Dumali. Marie? Mel, gaya ng mga pampublikong eskwelahan na nagbukas ng klase ngayong araw, naging abala rin ang Department of Education Oplan Balik Eskwela Command Center para sa pagtanggap ng mga hinaing, reklamo at mga problema ng mga estudyante at mga magulang ngayong unang araw ng pasukan. Alas 7 ng umaga nagbubukas ang command center pero mga alas 4 pa lang daw ng madaling araw, narito na ang ilang kawani ng DepEd. Sa bungad, nakalagay ang ilang assistance desk. May monitoring unit din na tumututok sa sitwasyon sa mga paaralan sa buong bansa, maging sa mga reklamong ipinapadala sa text at tawag sa hotline at dumarating via email. May K-12 desk din para sa mga problemang may kinalaman sa bagong ipinatupad na programa ng DepEd. Opening ng klase, siyempre, iniisip ng DepEd na baka maraming pupunta dito at magpapatulong pa. Pangunahing problema ang transferees mula sa pribadong eskwelahan. Karamihan, mga walang dokumento dahil di pa bayad sa dating eskwelahan. Yung civil liabilities ng magulang ay hindi hadlang doon sa karapatan ng bata para sa magandang edukasyon. Ibig sabihin nito, tatanggapin natin. Pero, yun nga, kailangan ng magulang gumawa ng promissory note naman doon sa private school na yun kung may pinagkakautangan sila. Isa rin sa mga reklamong natatanggap ay tungkol sa koleksyon ng mga bayarin. Giit ng DepEd, mahigpit nilang pinatutupad ang no collection policy mula kinder hanggang grade 4. Pinapayagan lang ang voluntary contributions tulad ng para sa Boy o Girl Scouts at iba pa na dapat daw gawin pagkatapos ng Hulyo. Isa rin sa concerns ang tungkol sa K-12 program. Ikinalilito raw kasi ito ng ilang estudyante at mga magulang. Habang tumatanggap ng mga reklamo sa K-12, nagpulong ang Alliance of Concerned Teachers o ACT at DepEd para pag-usapan ang problemang nakikita sa K-12 program. Hinaing ng ACT, hindi pa raw handa ang mga guro sa bagong curriculum. Hindi namin nakikita na yung ganitong ka-abrupt or ill-prepared na paghahanda ng DepEd ay magbubunga ito ng kalidad na edukasyon na minimiti ng lahat. Kaya gusto sana naming pansamantala, pag-aralan muna yung curriculum mula grade 1 hanggang grade 12. Hindi na natin pwedeng i-delay din kasi matagal nang nahuhuli yung ating basic education program. Dito nga sa ating rehiyon sa ASEAN, tayo na yung pinakahuli yung curriculum. Yung pagkasabi naman nila na i-delay kasi may mga pangamba. But they fully realized na we need to effect itong mga basic reforms. Sumugod rin ang League of Filipino Students sa DepEd. Hiling nila ang mas mataas na budget para sa edukasyon. Mel, 75 empleyado ang tumatao dito sa Command Center para siguradong matutugunan ang mga reklamo ng lahat. Hanggang alas 6 lang ng gabi ang Command Center pero may mangilan-ngilan pa rin naiwan para tumanggap ng ilang mga problema gaya ng nakikita ninyo. Ang hotline para sa mga nais tumawag ay 636-1663 o 633-1943. Samantala, Mel, May 28 pa nagsimula at bukas naman hanggang June 8 ang DepEd Command Center. Mel? Pero Maris, paano nila sinusolusyonan o sinasagot ang sangkatutak na problema na ito, Maris? Mel, gaya nga ng sinabi natin, 95 silang mga tao rito at sa nakita naman natin sa buong maghapon kanina ay talagang napakarami lang na pumunta rito at mga natanggap silang mga problema nung umaga, nung talagang nagbukas yung mga first shift ng pasukan. Pero sa bandang hapon, medyo kaunti na lamang yung mga reklamo na kanilang natatanggap. Kaya naman lahat naman daw ito ay kanilang natutugunan, Mel. Talaga natutugunan yung kakulangan ng paaralan, kakulangan ng eskwela, ng upuan, kakulangan ng long term. Yung ba natutugunan diyan? Maris? Oo, Mel, yung mga problemang ganyan, mga long-term naman daw yan na mga problema na sinusolusyonan na yan ng Department of Education. At kung tutuusin, Mel, hindi yan yung mga karaniwang problema na inilalapit dito sa Command Center, yung mga problema na nabanggit, gaya nga ng sinabi natin kanina, yung mga kalituhan nila sa K-12 program, yung mga transferees na hindi tinatanggap agad sa mga pampublikong
paaralan, maging yung mga nabanggit sa ibang mga balita ng ibang mga reporters na yung sinasabing nililipat sila sa open high school at yung mga pangalan na hindi nila nakikita sa mga enrollment list, yun yung mga problema na kadalasan daw ay inilalapit nila rito at yun naman daw ang kanilang tinutugunan. Yung mga maliliit na problema lang. Maraming salamat sa iyo, Mari Zumali.